Chapter 34. Hindi ko magawang depensahan ang sarili ko kay Gab. Natatakot ako na baka kapag nagsalita ako ay tuloy-tuloy na, walang mintis. Babanggit ko ang pagsisinungaling niya sa akin nung nakaraang gabi at ang pagkakataong hindi niya ako sinepot. Ayokong mauwi kami sa bilangan. Nag-iwas ng tingin si Gab. Hindi nakatakas sa akin ang mga tingin niyang nagpipigil at ang mga malulutong niyang mga mura. Parang sinasabuyan ng asido ang puso ko kaya naman iniwan ko na lang siya dun. Ayokong sirain ang gabing ito, kahit ngayong gabi lang, ngayong gabing birthday ko. Sa buong shift ay pinilit kong magtrabaho ng maayos, tanging si Cindy lamang ang nakapansin sa pagbabago ng aking mood kaya naman kanina pa nangungulit. Happy birthday sa waitress namin! Happy birthday, Chris! Anunsyo ng mga entertainer sa stage. Nahihiya akong kumaway sa customers at sa mga crew. Dahil sa kanilang announcement ay tumaas ang mga nakuha kong tip ngayong gabi. Shot na! Tudyo sa akin ni Japet at ni Ivan nung naglilinis na kami. Hindi yan, kuripot! Inakbayan naman ako ni Kurt. Inalis ko ang kanyang kamay at napailing. Gusto ko ring magpainom tulad ng gusto nila. I haven't done it before. And besides, mukhang bad trip si Gab ngayong gabi kaya wala akong makakasama mamaya. Naisip ko pa lang yun ay nalulungkot na ako. Naiinis ako sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa ganito. Ayokong tuluyang maging dependent sa kanya. Gab was made of steel and iron. He wouldn't budge if he doesn't want to. Lalo pa kaya sa isang waitress na katulad ko. Tiningala ko ang second floor ng bistro. Kanina pa yun hindi lumalabas doon. Nanakit muli ang aking dibdib. Nang magbaba ako ng tingin ay naabutan kong nakatingin sa akin si Cindy. Inikutan ako nito ng mga mata na para bang sinasabi sa akin ang tanga-tanga ko. Bumagsak lalo ang aking mga balikat. Pinagbigyan ko ang crew sa kagustuhan. Total ay marami naman akong nakuhang tip ngayong gabi. Yan ang ginamit kong panggastos para sa maliit naming salo-salo. Nagpabili ako ng 2 case ng Sanmig at sisig na pulutan. Dito lang naman kami sa likod ng bistro uminom. Naglalaro ng billiards ang mga boys habang ang iba naman nakaupo lang. Halos madaling araw na rin nang matapos kami at makapagligpit. Miski ako ay inaantok na din. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong sa akin ni Cindy nang makita niya akong nakasilip sa loob. Nakaalis na pala ang ibang crew. Napahaplos ako sa ngawit na batok. Hindi ko alam kung kaya ko ba. Hindi gayong ganitong buong gabing hindi man lang kami nag-usap ni Gab. Uminit na kaagad ang sulok ng mga mata ko. Shit na yan! Sinasabi ko na nga ba, Chris? Anong ginawa sa'yo ni Gab? Ha? Tinungo kaagad ako ni Cindy at hinimas ang aking likuran. Bumuwas ng tuluyan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ayoko ng ganito. Naiinis ako sa sarili ko. Ayokong nakikita akong mahina pero iyon ang nangyayari. Wala. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Pilit kong pinunasan ang rumaragas ang mga luha. Mahina akong napamura. Anong wala? Tingnan mo nga yung sarili mo, Chris. Anong ba talagang nangyari? Buntis ka? Hindi! Paano ako mabubuntis? Gulat kong sagot sa kanya. Huminga naman ito ng maluwag. Pagkatapos nun ay pinilit ko na siyang umuwi. Nung kalaunan ay ayaw niya pero pumayag din naman. Naiwan akong mag-isa sa dining. Ang pulang dim light na lamang ang nagsisilbing ilaw at ang galing sa second floor. Ang ibig sabihin lang nun ay nariyan pa si Gab. Kanina, habang nagiinuman kami ay panay ang silip ko sa parking. Inaantabayanan ko kung aalis ba ito pero fortunately hindi naman. Naririto pa siya. Bago pa man magbago ang isip ko at kainin ako ng hiya ay tinungo ko na ang hagdan patungong second floor. Siguro dahil na rin sa tulong ng alak pero alam kong hindi naman ako ganoon kalasing. Sanmig lang naman yun. Sa totoo lang hindi ko alam ang dapat na maramdaman ngayong ako pa ang pupunta sa kanya. Pilit kong sinasabi sa sarili na ako naman talaga ang mas may mali. Nakita ni Gab si Clifford at ako kanina. Siguro ay sobra pa yon para sabihin siya ang tama. Alam kong hindi siya nanghingi ng eksplanasyon at iyon pa ang mas ikinagalit niya. Kaya tama lang na ako ang magpakababa, di ba? Dahan-dahan kong tinulak ang pintuan ng kanyang opisina. Sinalubong kaagad ako ng lamig. Tuluyan na akong nakapasok at pinagmasdan si Gab. Hindi ko mapigilan ang kurot sa aking dibdib.
Nasa likod ito ng kanyang laptop, nakaupo at nagtatype. Kahit pa malapit nang sumikat ang araw ay nagtatrabaho pa rin siya. Pansin ko ang iilang lukot sa kanyang long sleeves na tila ba nagtagal siya sa isang posisyon. Napayukom ako ng kamao nang bahagya niya akong silipin. Gab? Nanginginig kong tawag. My lips were shaking so bad. Lumalambot ang mga tuhod ko sa kanyang tingin na ibinibigay sa akin. What is it? Galit ka pa rin ba sa akin? Ang tungkol sa nangyari kanina? Naiyak kong sabi. Nanlalamig ang buo kong katawan hindi lamang sa aircon, ngunit sa lamig at talim ng tingin ni Gab. Parang pinipiga ang puso ko. No. Aniya pagkatapos ng ilang segundong paninitig sa akin. Mas kumunot pa ang kanyang noo at muling ibinalik ang atensyon sa laptop na kaharap. Gusto kong sumigaw sa frustration. Hindi nagsasabi ng totoo si Gab. Nararamdaman ko yun. Hindi naman siya ganito dati. Ibang paraan niya ako kausapin at hindi ganito kalamig. Gab! Tawag kong muli. Magsalita ka naman. Nang tinitigan lamang ako nito ay uminit na ang sulok ng aking mga mata. Marahas kong hinawi ang buhok at nagpakawala ng malalim na hininga. Mula sa aking lalamunan. Umikot ako patungo sa kanyang swivel chair at tumayo doon para humikbi. Stop that, Chris. Nagtatrabaho ako. Stop crying. His eyes turned a shade darker. Parang nahihigop ako ng galit na naroon. Tumigas ang kanyang panga habang pinagmamasdan ako. Bakit ka ba ganyan? Kung nagagalit ka, sana'y sinasabi mo. Hindi ko naman sinasadyang nangyari kanina. Si Clifford ang humalik at hindi ako. Sigaw ko rito. Lumalabo ang aking paningin dahil sa pamumuo ng mga luha ngunit pinapaalis ko yun parati. Ano ba, Chris? Huwag mo akong sigawan. Wala naman akong sinasabi, hindi ba? Tila ba kulog ang kanyang boses. Natigil ang paghikbi ko dahil sa kanyang pagtaas ng boses. Napakagat na lamang ako sa labi. Just go home. We'll talk tomorrow. Dahil sa kanyang pagpapaalis sa akin ay nabuhay muli ang aking mga hikbi. Napamura si Gab sa aking estado. The pure muscles on his wide shoulders trembled. Tila ba pigil na pigil ito sa pag-aatake sa akin. Hindi ko na napigilan ang mga luhang dumaloy sa aking pisngi. I was a complete mess, but I couldn't help it. Malaki ang epekto sa akin ni Gab at hindi ko yun kayang pigilan. It sounds pathetic, but it's true. Gusto kong sumabog na lang dahil sobrang sakit ng pinararamdam ni Gab ngayon. Ganyan ka ba talaga katigas? Hindi mo ba nakikita ang pagpapababa na ginagawa ko? Nanginginig kong sabi. Pwede ba, Christina? Hindi lang ikaw ang problema ko. I have many other issues to deal with, so don't assume that it's all on you. Problema na pala ako ngayon. Salamat. Mas lumakas ang aking mga hikbi. Napatigil si Gab. Miski siya'y nagulat sa kanyang sinabi. Malakas itong napamura. I didn't mean it that way. Pwede bang ipagpabukas na lang natin ito? I can't handle you tonight. You're making me lose it. Nagtitimpi niyang sabi. Sinabi ko naman sa iyo, kung galit ka pa rin, hindi ako ang humalik kay Clifford. Siya ang humalik sa akin. Kung yun ang kinagagalit mo, ayan, nasabi ko na, magalit ka na. Fuck! Tumigil ka na, Christina. Wala na akong magagawa tungkol sa nangyari kaya tinatanggap ko na, so stop nagging. Tama na. Bakit hindi mo man lang ako pinuntahan kanina? Buong gabi, Gab. Bakit ako natitiis mo at bakit ikaw ay hindi ko kaya? Why it's always me reaching out? There, I said it. Yun naman talaga ang nararamdaman ko. Bumuhos ang aking mga luha. Wala akong pakialam sa aking hitsura ngayon. Tila ba napuno ang aking dibdib at umapaw na ngayon. Damn, mali ka na naman ang iniisip. Would you rather I go crazy on you on your birthday? No, we both don't want that. It's your day and I don't want it to be ruined. At mukhang ako pa ang sisira. Nasira mo na nga. Natiis mo ako buong gabi. Paano mo nagawa yun? Dahil kapag nilapitan, baka hindi ko alam ang mangyayari. I'm holding back. Can't you see? I want you to be happy on your birthday. That's why I didn't come to you. Kahit wala ako sa tabi,
Kahit wala ako sa tabi mo, ayos lang. Napatayo si Gab. He easily towered over me. Mga mumunting hikbi na lamang ang pinakakawalan ko dahil sa sigawan namin. Now, go home. I'll deal with you tomorrow. Kapag malamig na ang ulo mo at pwede ka nang makausap ng matino. Ayoko pang umuwi. Mahina kong sabi. Chris, napahawak si Gab sa kanyang sentido. Bumagsak muli ang kanyang mga balikat. Ayoko pang umuwi! Kinagat ko ang pang-ibabang labi. Mayroon pa rin mga natitirang luha sa gilid ng aking mga mata. My cheeks were still warm from all the shouting we did, ngunit nanghihina na ang buong katawan ko. Gab's face remained hard and stoic, ngunit inilahad niya ang isang kamay patungo sa akin. Parang batang namangha ako sa kanyang nang aabot na kamay. Nag-angat ako ng tingin kay Gab. Still, his emotions did not fade a bit, but he wants me to come to him. Lumambot kaagad ang puso ko. Ganito lang kabilis. Tingin ko isang pitik lamang niya ng kanyang mga daliri ay kayang-kaya niya akong pasunurin kahit saan man niya gusto. Marahan ang mga paa kong tinungo ang nakalahad na kamay ni Gab. Kumalabog ng bilis ang kanina ko pang nagmamaktol na puso. Hinapit ako kaagad ni Gab patungo sa kanyang mainit na malapad na dibdib. Naisubsob ko kaagad ang mukha doon. He's so warm and gentle. Sobrang nakakagaan ng loob ang kanyang amoy. You're such a mess, Chris. Mahina nitong buntong hininga at humalik sa aking ulo. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking batok. Ang kanyang isang kamay naman ay nakapirmi sa aking likod. Dahan-dahan kong inikot ang mga braso sa kanyang bewang. Gab smelled so heavenly good. Tahimik lamang akong tumango rito. Nakasubsob pa rin. I'm sorry for ruining your birthday. Hindi. Ako ang humihingi ng sorry sa nakita mo. Kung hindi dahil doon ay hindi ka nagagalit. Galit ako. See? Gab? I'm sorry. But I should be the one apologizing. I hate it when you do that. I don't want you apologizing to me ever again kahit na ako ang may mali. Understand? Tiningala ko si Gab at napanguso. Hindi yun fair. Dapat ay kaming dalawa pareho ang hihingi ng tawad sa isa't isa. Ngunit, para akong nahihipnotismo nang magbaba na rin ito ng tingin sa akin. He's just so tall and hot. Christina, ani ang naghihintay ng aking sagot. Napatingin ito sa aking mga labi na nakanguso. He cleared his throat and loosened his hold on me a bit. Pumula kaagad ang aking pisngi ngunit tumango ako rito nang hindi nakikipagkalas ng tingin. Gustong gusto ko kapag tumitingin siya sa akin ng ganyan. Did I scare you? Tanong niya. Hindi naman gaano kasi kapag nakasigaw ka na at nag-i-Ingles, tumaas ang aking mga kilay. Gab's eyes twinkled bago siya humalakhak. Naramdaman ko ang epekto nun sa kanyang dibdib kaya naman mas sumigpit pa ang aking yakap doon. Oh shit. You missed me that much? Bakit ka malambing ngayon? May kislap sa kanyang mga mata, ngunit ramdam ko ang pagluwag ng kanyang hawak sa akin. Gumawa ito ng distansya sa aking katawan nang akala niya ay hindi ko nahahalata. Kahit gusto ko itong bitiwan ay hindi ko ginawa. Nananatili ang aking mga kamay na nakaikot sa kanyang baywang habang tamad itong nakangiti sa akin. Napanguso akong muli nang tinitingala si Gab and just as I expected, tumingin ito sa aking mga labi bago muling nag-angat ng tingin sa akin. Bakit ka lumalayo? Halos hindi ko na marinig ang boses sa pagbulong. Nahihipnotismo kong hinahabol ng tingin ang mga mata ni Gab. Pagkatapos ng kanyang ilang segundong pakikipagtitigan ay bumaba ang kanyang mukha sa akin. My cheeks had never felt so warm. Mas lalo lamang pumula ang aking mga pisngi nang bumulong sa akin ito. I can feel your boobs and you smell like strawberries. You're so hot, arguing with me a while ago. I can't help but to be turned on. Holy shit! Napalaki ako ng mga mata sa kanyang sinabi. Mas lalong nag-init ang aking mga pisngi. Hindi ko yun naisip. Ang buong akala ko ayos lang sa kanya na ganito kaming magyakapan. Nang muling umayos ng tayo si Gab ay nakangisi na ito sa akin. Mabilis kong tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang dalawang palad. That mouth should be washed with holy water. Ah!
Napapikit ako nang maramdaman ko ang mainit na dila ni Gab sa aking palad. Nang hina ako dun, ng todo. Ngunit nasalo naman ako ni Gab. Nahihiya akong sumulyap sa kanya. Napakagat si Gab sa kanyang pang-ibabang labi. Nagbago ang kanyang pagtingin sa akin. His pupils dilated and his breath accelerated. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman nung muling bumaba ang kanyang mukha sa akin. Muli akong napapikit sa mga mararahang halik ni Gab sa aking lieg. Kusa yung inanggulo upang mas magawa pa niya ang kanyang trabaho. Umakyat ang isang kamay upang pisilin ang kanyang braso at idaing muli ang kanyang pangalan. Fuck, honey, you're always so responsive. Sunod-sunod ang mga malulutong niyang mura habang pinagmamasdan ako mabuti. Nilingon ko ang naninigas niyang katawan at ang mas mabilis niyang paghinga. Ang kanyang mga tinging binibigay sa akin ay alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin dahil nag-make out na kami dati. Damn it! Parang napapasa ang balat ko ngayong hindi pa rin kami naghihiwalay. Ang tanga ko dahil naging ganoon na lamang ang aking reaksyon sa kanyang mga halik. Like my knees turned wonton. Muli akong nag-angat ng tingin kay Gab. Oh, but I haven't felt this hot like before. And it feels different. Siguro ay dahil birthday ko. Gusto ko ng magandang alaala. Nagmamakaawa akong tumingin kay Gab. Nagmamakaawa rin na sana ay maintindihan niya ang sinasabi ng mga mata ko. Kung gaano ko siya kagusto at kung gaano ko kagusto ang mangyayari. Unti-unti akong tumingkayad upang maabot ang kanyang mga labi. Ilang beses akong sumuko bago tuluyang pumayag si Gab na i-level ang sarili sa akin. Gusto kong tumalon sa ere dahil pinagbigyan niya ako. My lips brushed against his soft and warm ones. Nagliwanag ang mukha ko sa unang dampi pa lamang. Oh, how I wanted his lips so bad. Parang maiiyak ako nang hindi ito tumutugon sa aking mga halik. That was avoided when he grunted and started kissing me slowly. His tongue swiped over my lower lip and slightly sucked it after. Nanuyo ang mga lalamunan ko dahil parang lumulutang ako sa ere. Ramdam ko ang paghigpit ng mga kamay ni Gab sa aking bewang. Mas lalong uminit ang aking pakaramdam dahil doon. I nearly collapsed when his tongue sought an entrance in my mouth which I gladly granted. Dati ay hindi ganito ang nararamdaman ko. He only kisses me with his lips. Umakyat ang aking mga kamay patungo sa kanyang buhok. Humingi kaagad ako ng paumanhin dito nang sabunutan ko yon. Nalilito na ako sa ginagawa ko dahil sa paraan ng paghalik sa akin ni Gab. Suddenly, I felt one of his hands going upward and the other one downward. Lumapat yon sa gilid ng aking dibdib, and the other one was hanging dangerously near my ass. Ako na ang umusog ng katawan upang lumapat ng kanyang mga kamay kung saan ang nararapat. I gasped when I felt him hard. I didn't mean to grind onto him. Nagpakawala ng ilang mura si Gab bago tinigilan ang ginagawa sa akin. I instantly wanted to cry and beg. Damn, hindi pwede to, Chris. I can't do this to you. Fuck, I'm sorry. Umuwi ka na. Tila ba napapaso niyang sabi sa akin at hinihingal pa rin. Pulang-pula ang kanyang leeg at tainga. Umiling ako rito at kinagat ang pang-ibabang labi. Ayokong umuwi. Hindi ba niya nakikita yon? Tiningala ko si Gab. Humigpit ang kanyang panga habang tahimik akong pinagmamasdan. It looks like he's going to snap. Don't look at me like that. Malamig niyang sabi ngunit umiling ako. I need Gab so much. More than life right now. Gustong gusto ko siya. Please, Gab. Please. Naiiyak kong sabi at muling lumapit sa kanya. Inabot ko ang isang kamay ni Gab at pinagsalikop yun sa akin. I kissed the top of his hand and held it dear on my chest. Pabalik-balik doon ang tingin ni Gab at sa mukha ko. He's losing it, I know. His eyes were telling me just how much he wanted peace too badly, but I didn't get it why he's holding back. Yun ba ay hindi niya ako type? Hindi pa ako ganun sa mga modelo na nasa TV at magazines, yun ba? Lumipad lahat ng aking mga ideya ng kaibigin niya ang aking ulo upang halikang muli. Panibagong bugso ng init ang dala ng kanyang mga labi sa akin. Mabilis ang mga halik niya ngayon at hindi katulad ng kanina na mabagal. I smiled in triumph. Hindi na mauulit ang nangyari kanina, Chris. Naintindihan mo? I cannot allow it. You'll be mine in every way now, so you have to drop all of your boys.
You are mine exclusively, starting tonight. Mahina niyang sabi sa aking panga nang bumaba doon ang kanyang mga halik. Oo, napapikit ako nang tumungong aking panga ang kanyang mga halik at pababa sa aking leeg. After the heavy makeout session inside his office, bumaba na kami patungong parking lot at sumakay ng kotse. Ang gusto ni Gab ay umuwi kami sa kanyang bahay. I wanted that too. Sa biyahe ay hindi ko mapigilang hindi kabahan. It's so awfully quiet and awfully full of pent-up sexual tension. Pinagbuksan ako ni Gab ng pinto ng kotse pagkatapos niya itong igarahe. Inikot ko kaagad ang mga braso sa kanyang leeg. He swore under his breath, ngunit mabilis na yumuko upang buhatin ako. Hindi ko mapigilan ang pagdaing habang naglalakad si Gab papasok sa loob. Tumatama ang aking skinny jeans sa kanyang slacks. Alam kong hindi lamang ako ang nakakaramdam noon dahil miski siya ay napapaigtad tuwing ginagrind ko ito. Shit, Chris, quit it! Stop being so aggressive dahil baka malaglag tayo. He hissed at me and I giggled. Binabaybay ni Gab ang mga baitang patungo sa kanyang kwarto and I couldn't help but to tease him. Kinulong ko sa aking mga palad ang mukha ni Gab. I began raining light, feathery kisses all over his flushed, angry, looking almighty, sexy face. Hindi ako makapaniwalang ang isang katulad niya ay nasa sa isang katulad ko. You can't wait that much, huh? You're that crazy for me, Chris? Nabuksan na nito ang pinto ng kanyang kwarto at marahan ako nitong binaba sa kama. Kaagad siyang dumapa sa akin. Baliw na baliw ako sa'yo. Pumikit akong mariin nang bumaba sa aking leeg ang mga halik ni Gab. Pagkatapos nito ay sa aking collarbones naman. Oh God! Kusang gumawa ng arko ang aking likuran sa kanyang ginagawa. Sa paraang iyon ay mas nararamdaman ko ang kalakihan ng katawan ni Gab. He's so big and tough and full of muscles. Tatak gym ito kaya naman medyo ginapangan ako ng kaba. Kaya ba ito ng maliit kong katawan? Good. I'd like to hear that from you more often. I'd like to know that what I'm feeling isn't only one-sided. Bulong ni Gab habang sinusundan ng halik ang aking clavicle. Shit, ang hot. Literal, napakiramdam ko ay nag-aapoy ako kaya naman naginhawaan ako nang tanggalin ni Gab ang aking t-shirt. Napabasa ako ng mga labi nang mapahinto si Gab sa paghalik sa akin. With the way he looks at me now, makes me want to put on my shirt again, but I resisted. Kahit hiyang-hiya ako ay hinayaan kong tingnan ako ni Gab sa ganoong estado. Nabigla ako nang biglang atakihin ni Gab ang aking mga labi. Kakaiba ang halik niya ngayon at tila ba nangangailangan ng isang matinding bagay. I felt his tongue all over and I closed my eyes. Agad ding napabukas yon nang maramdaman ang isang malaking kamay nito na sumakop sa buo kong dibdib. Holy shit! His palm was warm and big. It kept knitting my cloth mound. Kahit pa man may tela ay uminit lalo ang aking pakiramdam. His mouth went on my cleavage and then he's sucking the bare skin on my upper part of my other breast. Sobrang init ng kanyang dila doon na tila na hindi ko na alam kung saan ibabaling ang aking ulo. He gave my other breast the same attention before unbuttoning my jeans. Pumasok agad ang kamay niya doon nang walang paalam. Sumilip ako upang tingnan ang kanyang kamay doon at mas lalo lamang akong nag-apoy. He's palming me through my panties. Oh, Gab, please, parang awa mo na. Fuck it, you're so wet for me. Muling bumaling ang kanyang bibig sa akin. Umiling ako kaagad dito at umiwas. Nakakapanginig ng tuhod ang kanyang malalim na halakhak. What? You don't want my lips anymore? You want something more, I can still use it in some other parts of you, Chris. Para na akong mababaliw. Sinabunutan ko kaagad si Gab upang abutin ang kanyang mga labi. Nanginig ang buo kong katawan at pinaraya ang kaginhawaan na bumabalot sa buo kong kaluluwa. Nang matapos yon ay manghang-mangha si Gab na pinagbasdan ako. Like I'm some bar of gold he found under his blanket or something. Did you just come? Umawa ang bibig nito. He pulled out his big hand and smirked. Tumango ako at nahihiyang sinigsik ang mukha sa pillow. Fuck, ang bilis. Kinagat ni Gab ang pang-ibabang labi. Hindi ko na ito pinansin.
I could still feel the shivers racking through me. Hindi ko namalayan ang bahagyang pagbaba ni Gab. Marahan nitong tinanggal ang aking jeans at sapatos at ang aking underwear. Hindi ko ito matingnan. Damn it! Look at me, Chris. He spoke with full intensifying authority. Napalunok ako. Not the bossy, intimidating voice of his. Hindi iyon. Dahil si Gab ngayon ay ang lalaking dominante pagdating sa kama. He's showing full authority and owning me with just his stare. I bet he definitely wants me to understand that. Nilabanan ko ang kung anong kabang unti-unting nag-angat ng tingin kay Gab. I'm bare right now while he's still fully clothed. Long sleeves and slacks. Tinanggal nito ang unang botones. Holy fuck. You are... Ang ikalawa, mine. Ang ikatlo, I own you as much as you own me. I'm a very jealous and possessive lover, Chris. I know you know that. What's happening right now between us cannot happen between you and any other man dahil akin ka lang. He began unbuckling his belt in front of me. Nawala ang lahat ng aking pag-iisip at natuon lamang kay Gab. He's fucking so hot, illegally and sinfully hot that I didn't think I couldn't handle it anymore. Gab Damiano, claiming me while undressing for me, looking at me with pure and raw desire in his eyes. Tumindig ang aking mga balahibo at naging triple ang kabog ng aking puso. Muling dumagan sa akin si Gab at hinalikan ako. My lips began to tremble. Inabot ni Gab ang aking mga kamay at pinunta sa kanyang long sleeves. He wants me to undress him further and so I did. Pinasadaan ko ng aking mga daliri ang mga matitigas na biyak sa kanyang tiyan. All I could hear was Gab groaning. Napakagat ako sa mga labi. Hinayaan ko ang mga kamay ko na tumungong slacks nito. Tuluyan ko nang tinanggal ang kanyang belt at ang mga botones ng kanyang pang-ibaba. I moaned at the slight contact my hand made with his hardness. Damn it, Gracie. Hinablot kaagad ni Gab ang aking mga kamay at ikinulong sa magkabila ng aking mga ulo. Using just one hand, tinanggal niya ang slacks at ang kanyang boxers. Sumilip ako sa ibaba namin upang makita yon. Bagya akong napaurong dahil sa nakita. Napalunok ako. Nararamdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan nang makita ang kanya. Siguro ay naramdaman ni Gab ang aking panic dahil mabilis niya akong niyakap at hinalikan. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Are you scared? Mahina niyang tanong. Tumango ako rito. I felt his lips on my forehead. Don't be. I'll take care of you. Lumalim muli ang halik ni Gab kaya naman medyo nawala ang aking nakita sa isip. But then, I know I'm still scared. Tingin ko ay hindi ko yun kakayanin. It's big. No, it's huge and standing. Unang beses ko ito sa ganitong sitwasyon. Si Clifford lang naman ang aking boyfriend ngunit hindi kami lumalagpas sa mga kaunting halikan lamang. Napasingap ako nang maramdaman ang mga daliri ni Gab sa akin. He's tracing my sacred core very gently until he got on the very top and he fondled with it. Tumaas ang aking likuran sa kanyang ginagawa. His other hand went on my breast. Naglaro doon ang kanyang kamay habang patuloy akong hinahalikan. This is how I worship you. Bulong nito. This is how I praise you. This is us at the brink of fucking and you will always remember. Pinasok nito ang isang daliri sa akin at napayak ako sa kaunting sakit. Humawak ako sa kanyang braso ngunit parang hindi pa sapat ang kanyang ginagawa sa akin. He bent his head downwards and I felt his warm mouth on my... Oh, shit! Malakas kong sigaw. I couldn't take it anymore. Ayoko na ng ganito. I need him. Tinulak ko ang likod ni Gab patungo sa akin. Nagmamakaawa ko siyang tinitingnan and he said something in foreign. Hindi ko yun maintindihan but he didn't stop fingering me. He added another finger pagkatapos ay pabilis ng pabilis. I'm reaching something again. Alam kong mas malakas ito ngayon kaya naman kumapit ako ng maigi sa kanya. Patuloy lamang ang kanyang mga daliri nang tingnan akong mariin. Do you trust me, Chris? Marahan niyang tanong. Hindi ako makafocus dahil ang kanyang daliri ang aking inaabangan. I'm practically feeling it too.
Nang hindi ko siya sagutin ay mas diniinan niya ang pasok. Napasinghap ako kaagad. Shit, he just hit the fucking spot. Inulit niya yun muli, kaya tumango ako. I looked down again at us, how I fit perfectly in his body. Tumango akong muli kay Gab upang mas bigyang diin ang aking pagpayag. Wala nang atrasan ito. Minsan lamang ito mangyayari. Ito ang regalo ko sa aking sarili. Hindi ako magsisisi na ibinigay ko ang aking una kay Gab. He pulled out his fingers and I instantly begged him. Hinawakan lamang ako nito sa bewang, very firm and determined. He began kissing me again and that's when I felt him enter. Paunti-unti lamang at tinitigil niya tuwing tutulong aking mga luha. Napakasakit ang pagkakapunit sa akin ngunit hindi ako nagsisisi. When he's finally and fully in, his fingers started to work me up again. Nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Having him inside me while he's doing that makes it feel 100 times better. Gab moved with the rhythm of his finger. Masakit pa rin, ngunit natitiis ka na. He's playing with my boob and kissing me to make me forget the pain. Napadaing ako ng muling may makalabit si Gab. He did that again and again until the pleasure was too much. Muli ay narating ko ang ikapitong langit and he pulled out, Gab. Nanghihina kong tawag sa kanya. Gusto ko itong maramdaman sa aking loob, ngunit antok na ako. He made me come 3 times tonight. Napahikab ako. Sleep, Chris. You did good tonight. Thank you. Humalik si Gab sa aking noo. Binalot niya ang aming katawan ng comforter. Pagkatapos ay dinala niya ako sa kanyang dibdib. Paano ka? Hindi ka, nahihiya kong tanong kahit inaantok. Hindi ako ganun ka-inosente upang hindi malaman na may kailangan din siya. Nakita ko kung gaano siya nangangailangan at hindi man lang iyon napawi kahit isa. Yan ba ang good? Don't mind me. It's all for you tonight. Maybe some other time for me, but this night is only for you. Sleep. Marahan niyang bulong sa aking ulunan. Parang hinihili ako ng kanyang boses kaya mabilis akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Nanggaling iyon sa aking bag sa ibaba ng kama. Bago ko pa man yun maabot ay nakaramdam ako ng pananakit ng aking katawan. Lahat ay masakit sa akin. Ang aking likod, braso at dibdib, lalo na ang pagitan ng aking mga hita. Naalala ko ang nangyari kagabi. Hindi ko sukat akalain na kakayanin ko ang katawan ni Gab kagabi. Pumula kaagad ang aking mga pisngi sa naisip. Lumipad ang aking mga mata sa kabuuan ng kama ngunit wala na doon si Gab. Bumagsak ang aking mga balikat dahil gusto ko ay siya ang una kong makikita. Ngunit mainit pa naman ang bedsheets ng kanyang side kaya sigurado akong kakaalis lamang niya. Baka nagluto ng breakfast or nag-jogging. Wait, nagja-jogging ba siya kapag umaga? Muling nag-ring ang aking cellphone kaya naman napaigtad ako. Oh shit, nalimutan ko pati yun. Kahit irap ay pinilit kong kuhanin ang nagmamaktol na cellphone. Fuck, my legs hurt so bad. Ate Alina calling. Kumunot ang aking noo sa screen. Weekend ata ngayon at umagang-umaga ay tumatawag siya. Hindi iyon ang pangkaraniwan. Binagsak ko ang katawan sa kama at saka sinagot ang tawag. Hinablot ko kaagad ang una ni Gab at niyakap yun. Ang bango niya talaga. Hello ate. Chris, thank God you picked up. Ayaw nilang maniwala sa akin. I'm on my way there. Sunod-sunod ang pagkahagulgol ni Ate Alina. Wala yung tigil kahit anong sabihin ko. Kaagad akong naalerto. Anong nangyayari sa kanya? Okay. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, please. Nag-aalala kong sabi. Hindi ko pa nakikita ang ganitong side ni Ate Alina kaya naman sobra akong naalerto. Siya ang tipo ng babaeng composed at kalmado. Hindi ito marunong magalit at mag-iskandalo. What's up with her? He cheats, Chris. I didn't have a proof or anything, but I can feel it. He's cheating on me. He barely comes home. Sinasabi ko kila Papa but they won't listen to me. Ang sakit! Napuno ng mga iyak at tili ni Ate Alina ang linya ng tawag namin. Pilit ko siyang kinakalma ngunit iyak lamang ito ng iyak. Wala akong magawa.
Ayaw ko ring patayin ang tawag dahil baka kung mapano siya at pinaspeaker mode ko na lang to. Sinusubukan ko siyang pakinggan at aluin, ngunit hysterical lamang siya. Nagugulantang na lamang ako. She's not usually like this. I'm so in love with him. Akala ko loveless ang kasal dahil arranged lamang ang lahat. It's for our company. Yet, why like this? Nagmahal kasi ako. Muli siyang sigaw sa cellphone. Nanatili lamang akong nakahiga rito at yakap pa rin ang una ni Gab. Hindi ko alam kung papaanong susolusyonan ang kanyang problema. Nabanggit na niya noon yung kasal at ako pa nga yung maid of honor. Apparently, pinagtataksilan siya ng kanyang fiancé na mahal niya. Sumasakit ang aking dibdib habang pinakikinggan ang bawat hagulgul ng aking kapatid. Hindi ko siya masabayan ng aking payo. Should I break the engagement, Chris? Pero aayaw sila papa at mama. I know, I was trying to understand him, but he's so difficult. I think he loves another bitch. Mahal na mahal ko, Chris. I learned to fucking love him. That's the problem. Pero ayaw niya sa akin. Bakit ayaw niya? Napatulala na lamang ako sa kisame. Hindi ako sanay na ganito si Ate Alina. Nagugulo ang aking isip na mayroong taong kayang sumira ng isang babaeng katulad ng aking kapatid. She's so broken right now. Tahan na, Ate Alina. Pag-uusapan natin kapag dumating ka na. Antayin kita, sabi ko. Kapag nalaman ko kung sino ang babaeng yon, hindi ko alam, Chris. I'm looking so desperate right now, then desperate it is. Nakatali na yung tao pero may mga babaeng talagang bastang pumapatol. At dito na po muna natin tatapusin ang ating pagbabasa sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang ating episode ngayon, pakihit naman ang like button dyan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit the subscribe button and bell all na rin para ma-notify ka sa mga bago nating updates. So, maraming salamat at hanggang sa muli!